Magandang gabi sa mga Pilipinas. And welcome sa ating second episode ng Pondahan. And then, anong tawag dyan? Tambay Nights. Pondahan kasi yung dati sa UNTV. Ganda nung programa na yun, Pondahan. Tapos turns out, yung tatay pala nakakasama ko dati si Rene Jose doon sa UNTV dati. Si Rene Jose, apakatalinong tao. Turns out, yung isa sa mga nag-interview sa akin, si Big Jose, anak pala ni Rene Jose. Tapos nagkaalaman lang kami nung ini-interview niya ako. Wala akong malay na anak pala siya ni Rene Jose. Si tatay Rene Jose. Apakatalinong tao. Okay, sige, go. Tanong po ito galing kay Z-Day. Hello, Boss Chichester Idol. Pa-shoutout po from Davao. Tanong ko lang po, Boss, ang asawa ko po ay isang doktora. Dahil sa sobrang busy niya sa trabaho, hindi niya na ako mapagbigyan sa pakikipagtalik. At ngayon, gusto ko makipagtalik sa kanya. Lagi niyang dahilan sa akin ay pagod ako. Ano pong dapat kong gawin? Ayoko naman mamabae, pero lalaki din po ako. Paano po kaya mapupursu ang asawa ko na makipagtalik sa akin? May trabaho din po ako. Isa rin po akong doktor, pero lagi pong pagod ang dahilan sa akin ng asawa ko. Doktor at doktora. Okay. Pareha sila doktor, tsaka doktora. Brother, sige, ikaw na muna. Kayo muna. Ako pinakadulo. Yung parte na yan, tangina, paborito ko yung mga ganyan. Sa akin tingin ko nauumay na siya. Understood na, nauumay. Let's not focus on the problem, let's focus on the resolution. Ano palagay mo resolution doon? May paraan naman Doktor siya. Marami siya access. Hindi ganun yun. Hindi automatic na dudrugahin mo kagad. May mga nabibili talaga na ganun, pero minsan walang thrill yun kapag ganun. Mas masarap talaga yung natural lang. Hindi. Wala nga siya yung diba? Yung physical touch yung inaano niya, kino-complain niya. Tama. Pag halimbawa, kantot ka, mas gusto mo ba yung uminom ka muna ng o mas gusto mo yung natural? See? Bagay. Diba? May paraan yan. Sige, go, next mas question. maganda yung organic. Sa akin, tingin ko dyan, una pag-usapan muna nila. Dahil baka yung lack of communication naman yung Baka kasi ang banat niya kagad is, di ba yung kalabit agad. So, pag-usapan muna nila, at least may open up niya yung problema niya, yung concern niya, bilang lalaki, yung needs niya. So, para at least ma-address. Ma-address nila bilang mag-asawa. Ngayon, kung hindi nila ma-resolve yun, lalaki ka, alam mo naman na kung hindi rin lang madaan sa santong dakalan, daanin sa santong basasan. Hindi ka na. Plan B. Plan B, depende na sa'yo yun. So, doon naman ngayon maglalaban yung prinsipyo mo or yung faith mo, doon na ngayon papasok yan. Morality mo, kung okay, ganito, hindi na kaya nung partner mo, yes, I have the other ways, pero parang BPO, business process outsourcing. Kung hindi naman kaya rin abangan ninyo yung sagot ko. Okay, go. Ayun Kaya, tama, balik tayo sa look na lang. I'll touch myself na lang. Malis ka na lang, Analo yun, okay, go. Kung may mga opinion kayo, kung wala, okay lang. Okay, go. Sino may gusto, kunin nyo lang mic. Okay, go. Babae. Yan, sakto, may babae tayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang masasabi ko pa isa lang. Baka naman sir, kaya kayo natatanggihan, kulang talaga kayo sa paraan ng tamang romansa. Joke lang. Go. Go. Abangan nyo yung sa akin, abangan nyo. Abang-abang to. Kasi hindi ko kasi alam kung mas may asawa na ako So, experience-wise, ilang taon na yung asawa mo? Baka mamaya, pa-menopause na yan. Kasi minsan, pag mga pa-menopause na, talagang tatanggihan ka niya. Minsan, pag wala akong gana, pero nadadaan naman yan lagi nadadaan naman sa himas, sa lambing. Gagawa ka lang syempre na extra na pabor sa asawa mo. Maglilinis ka ng bahay, mag-ano ka, extra effort na para sa kanya. Hindi yung general na kasama yung mga sa mga anak mo, hindi. Yung para sa kanya lang. Para at least yung amor niya, yung libido niya, medyo umangat-angat ng konti.
Hawakan nyo muna to. Ako naman. Ganito. Ungkatin nyo muna. Kasi ito common eh. Ang lalaki, tira lang talaga yung tira yan. Diba? Sa babae, hindi ganun. Hindi ganun. Ang babae, kailangan mo munang ilagay muna siya sa mood. Yun muna, lalagay mo muna ang babae sa mood. Ayan, paano yun? Una, importante yung emotional security. Yung babae ba secured sa'yo? Nararamdaman ba niya yun? O baka naman pag nag-aaway kayo, binubungangaan mo siya. Yung babae ba secured sa'yo? Nararamdaman niya yun? O baka pakiramdam niya, obligado siyang magtrabaho? Yung babae ba secured ba sa'yo? Nararamdaman niya yun? Inilalabas mo pa ba siya? Kasama siya kapag ka magde-date? O baka nagsa-cellphone ka na lang kapag ka nagde-date kayo? Kung nagde-date man kayo. O nasa loob kayo ng bahay, magkasama nga kayo, pero nagsa-cellphone ka lang. Tapos tsaka ka kayong biglang magre-request. Alam mo, importante, mga lalaki, lalo na kapag ang jowa mo babae, hindi lalaki din. Sorry. Yung jowa mo babae. Oo, hindi lalaki din. Kasi iba, lalaki rin yung jowa nila eh. Wala namang problema sa akin yun eh. Yan. Importante mga lalaki, paalala ko lang sa inyo, na ang mga babae, emotional beings ang mga babae. Hindi natin kaparehas yan na pambalugbugan tayo. Na pagising mo pa lang, bakbakan ka agad. Hindi tayo parehas. Parang, imagine mo, ikaw, bilang lalaki, para kang jet engine, ganun. Pagbangon mo, bakbakan ka agad. Ang mga babae, parang diesel engine yan. Ang tagal, bago mag-heat up. Painitin mo na. Painitin mo muna ang karburador. Diba? You give her flowers. You take her to expensive dinners. Dahil may pera naman kayo. Doktor din siya. Yeah. You treat her outside na hindi na kailangan na siya ang gumasos. You pay all the bills. Diba? Then you go home. Tapos merong candlelights, etc., etc., etc. Kailangan muna niyang maramdaman. Kasi tinan mo, dalawang mode yan eh. Isang survival mode, isang play mode. Hindi mo mailalagay sa play mode yung babae kapag naka-survival mode yan nang wala kang ginagawa. Kailangan mo muna siya ilagay sa play mode. Paano malalagay sa play mode? Emotional being sa mga babae. Hahanapin mo ngayon yung love language niya. And that's where rediscovery comes in. I-rediscover mo kung sino ba tong kasama mo over and over and over again. Kasi ang love language, every now and then, hindi mo minsan masasabi, diretso, isa lang ang love language ng isang tao. Minsan nagsasalit-salita ng love language, depende sa mood. Minsan acts of service. Minsan naman acts of giving. Minsan naman physical touch. Hindi mo ngayon alam eksakto, pero hahanapin mo yan. And that's where the rediscovery comes in. Importante na dinidiscover mo yung mga... Ano pa? Ayaw po, naman po namin sa barangay. Kailangan? Gagamitin daw. Sige. Ipahiram muna natin. Sa kanila yan. Diskarte na lang tayo. No problem, brother. Okay, wala tayong upuan. Tayo na lang muna tayo. Lipat tayo sa kabila. Lipat muna kami kasi nasa kalsada tayo. Pagka nasa kalsada, you follow the rules of the street. Ganun lang yung kasimple. You follow the rules of the street. Okay, lipat tayo. Dalhin yung Back up. Hindi ba backup? Lilipat lang tayo. Okay, may upuan naman doon sa kabila. Change venue. Change venue. Okay, pwede naman dito. Lipat tayo. Kaya mo lang naka-rolling lang yung live. Para alam nila kung ano nangyayari. Kaya mo lang naka-rolling. Yeah, lipat tayo. Let's go. Dito. Lipat. Good evening, brother. Good evening. Hello. Dito. Pwede natin lagay dito. Tapos pwede natin lagay dito. Kasi live natin. Dahil lang sa mga naka-live makaka-live, mga naka-nanonood sa live. Dito yung lagay yung mga upuan. Ito stage. Sige nga, pwede maupo ngayon doon. Tapos, tayo naman, dyan, pwede. Dyan, ilagay nyo na doon lahat. Lahat lagay nyo doon. Yan. Okay. Tapos ngayon, pwede kayo maupo dyan. Kahit pag ganun, walang problema dyan. Okay, dito mo ngayon lagay, Gail. Ayan. Yan, pwede. Ikot-ikot na lang.
Okay, ikot-ikot. Dito ako malulula ako dyan, brother. Malulula. Ba, ganun uso yung malulula, pero yung malululo, wala. Asya ba? Meron. Sa'yo na to? O sige, dito na ako. Ayan. Pondahan. Ay, ano to? Tawag dito? Pondahan din kasi yung tawag kapag katambay sa simba. Saan eh? Tindahan. Okay na yan? Yan. Change venue. Change venue. May pundahan din yata. Change venue. Tuloy na ako sa likod. Ikaw pala, kung saan mo gusto. Kapwesto ka na rin, Gil. Ako yung Yan, sakto. Oh, galit yung pusa. Ilang viewers natin? Mga ganun si Gil. Okay. Na? Pwede naman, sige. Kaso ka alam, masyado ka malayo. Sisigaw ka. Sigaw ka. Dito, pwede ka dito. Naiya. Okay, sige. Happy na ako dito. Okay, sige. To be continued. Ready? Tanong ko ito. Ayun, yun ang sagot ko ron. Doon sa isang pirasong tanong na yun. Lalagay mo muna siya sa mood. Ayun, tinapos ko naman isang pirasong tanong. Yeah, next question. Love language is foreplay. Love language? Oh, kasama yun. Love language din. Sa ano yun? Sa touch yun eh. Tsaka ano, visuals din siguro. Visuals at tsaka auditory, importante. Just turn on ka muna ng music. Tapos, di ba, konting ano, kwentuhan. Tapos, yung tanga na, natutulog. Tapos, babanata mo, tapos bira ka agad. Ako lang talaga lang gana sa'yo kapag gano'n. Hindi. Ano? Tawag yun? Incenso. 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 Sige, go. Tanong ko ito galing kay Joe Galambot. No? Pangalan ba yun? Sige, ano sabi ni Joga Lambot? Tanong ko ni Joe Galambot. Hindi niya nagigets. Hindi nagigets ni Gail. Pag-aalan mo. Joe Galambot. Okay. Sige, ano sabi? Okay na. Okay, ano sabi ni Joga Lambot? Boss G, fan mo ako, pero tanong ko lang. Lalaki ako, boss, pero may jowa akong bakla. Paano ko kaya, Papa? Beep. Paano daw Sige, patay mo. papasok yung ano, edits niya doon sa pagkiro? Lagyan mo muna lubricant. When the problem arises, the solution will come along. May gusto bang sumagot nun? Sa akin, lalagyan ng lubricant yun. Ganun lang yun eh. Kasi hindi naman nagpo-produce ng sariling, in case hindi nyo alam, ito, let's talk about anatomy. Hindi nagpo-produce ng sariling lubricant ang puwet. Hindi. Yun yung base sa mga bagay na napagbabasa ko, hindi. Pero ito, wag ka. Meron akong isang weirdong nabasa. May parang G-spot din daw yung puwet. Oo, tama na, weirdohan kayo, di ba? Merong ganun, merong lugar doon sa loob nung tumbong na nandun din ang sensation. Ano ba? Sa babae. Hindi ko lang alam kung pati sa lalaki meron nun. Hindi ko alam. Parang totoo. Kasi parang nakabalita ako na merong ganun. Sa mga nakasubok na suppository, kayo makakasagot nun. Ako hindi ko pa natetesting yung kahit kailan. Parang may nabasa ako malapit sa prostate. Oo, meron nga rin ako nabasang ganun. Totoo yun kasi yung, alam mo yung pagka dumumi ka ng matigas, tapos nailabas mo relief. Baka yung Sabagay, spot. Diba? Dumulas, no? Wow. Natamaan yung papel. Natamaan. Trigger. Pero may scientific ano ba yun? Scientific explanation ba yun?
Ayun, meron nga raw sensory area dun sa may bandang looban. Yun ang balita ako. Ako naman nakikibalita lang sa mga bagay na sinasabi ng science. Syempre, sila yung nagkukutkot ng puwet. Hindi ko alam kung ano nakita nila ron. Kung nakakita sila ng sensory area doon, bala sila ron. Basta ako, hindi ko kinukutkot yung sarili kong tumbong. Ganon. Alam, hindi, meron talagang gano'n Meron anal sex In case hindi nyo alam, merong anal sex. Kahit babae pa yan, may mga lalaki pa rin na yun ang gusto sa mga babae. May mga babae naman na yun ang gusto. Trip nila yun, kanya-kanyang trip yan di ba? Ako naman, yun ang dahilan ko bakit pumutok yung programa ko Kasi lahat ng klase ng tanong, sinasagot ko, maliban na lang pag di ko alam yung sagot. Dyan sa parte na meron talaga ako nabasang may ganun. So kung tatanong mo, paano papasok? Lalagyan mo talaga ng lubricant yun, ikaw nang bahala. Hindi naman natin pinag-uusapan dyan usaping moral Tabi muna natin sandali usaping moral. May tanong yung tao, sasagutin ko lang. Yun. Pero tungkol sa usaping moral, syempre, hindi ganun ang usapan dun. Yun ang sagot ko ron. Next question. Hindi, ngayon, tahimik kayong lahat, Sabihin ko sana kung paano ipapasok paturo siya doon sa partner niya Siya muna yung sampulan. Siya muna yung sampulan. Hindi ka marunong ganito lang Turo mo muna sa akin, pakita mo muna. Learning by example. Sige, go. Next question. Ito ni Gina Lor Anasor. Question brother, sino ang mas mahalaga? Yung pag-ibig mo, yung kapwa mo tao? Nasasakitin mo muna kasi yung para makatulong sa iba, yung important na nagkakaproblema ka lang dahil sa pagtulong sa iba sa dapat ka. Hindi ko sasagutin niya isang perasong tanong na yan. Ang dahilan kasi personal. So hindi ko sasagutin, mag-move on ako sa next question. Alam niyo naman, sa mas madalas na pagkakataon, hindi ako masyadong interesado maglabas ng personal Inilabas ko yung isang piraso na yun, so you understand what is going through the mind of an entrepreneur. Para pag nag-iipon ka, minsan nga it doesn't matter na kung entrepreneur ka o empleyado ka Diba? Minsan hindi na importante kung entrepreneur ka o empleyado ka. Minsan makukompromiso mo talaga yung mga personal na relationship mo pag gumagawa ka talaga ng pera Mga anak mo, imagine mo, mag-OFW ka, punta ngayon sa ibang bansa. Pagpunta mo ngayon sa ibang bansa, ngayon, ang nangyayari ngayon, yung mga anak mo, pag-uwi mo ng Pilipinas, di ka nakilala. Yung asawa mo minsan, ng babae na. Diba? May mga ganun nakukompromiso kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ko nga sinasuggest. Pero, you need to know what I am going through. So you understand what it takes to be a millionaire. So you understand what it takes to be a millionaire. Hindi lahat ng tao pang milyonaryo. At walang masama na maging mahirap. Walang masama. Walang masama na 50 mil lang ang laman ng bangko mo, yun na yun. Diba? Walang masama, 10,000 lang ang bangko mo, yun na yun. Pero at least man lang, at the very minimal, may inipon kang pera para in case may sakit ka o in case merong kamag-anak mo na nakulong, kaya nyong ilabas sa kulungan o kaya nyo ilabas sa ospital. Diba? Hindi kayo ngayon na may problema kung saan kayo ngayon maghahagilap, saan kamay ng Diyos nyo ngayon kukunin yung perang panlabas ng ospital. Diba? Ang dahilan kung bakit ko sinabi yun, kasi kailangan nyo lang maintindihan kung anong nangyayari. Kasi ako naman, ayoko naman kayong pagsinungalingan diba? Pwede ko namang, diba, katulad nun, kinuha nung barangay yung anong tawag dito, yung upuan. Hiniram ko lang naman talaga yun diba? Pwede ba sumamaloob ko ron? Hindi. Pero nakita nyo, hindi ko pinutol yung camera. Bakit? Para makita ninyo kung ano nangyayari sa tunay na buhay. Yan ang nangyayari sa tunay na buhay. Kaya hindi ko puputulin yan. Kahit ano pa mangyari dito sa Project 1M, kaya kumita ito o malugi, makikita ninyo kung ano mangyayari. Tapos makikita nyo rin kung paano ba-bounce back ito. Tapos makikita nyo lahat ng struggles ko. Yung sakit ng ulo ko, yung sakit ng isipan ko, sakit ng dibdib ko, sakit ng damdamin ko, sakit ko, katawan ko, at pati yung mga nakapaligid sa akin na paminsan-minsan o baka maapektuhan ng todo, talagang mangyayari talaga yun. Bakit? Kasi gumagawa ka ng 1 milyon Ganun lang talaga being a millionaire is a very lonely road. It is a very lonely road. Kagagalitan ka ng nanay mo, ng tatay mo, ng ate mo, ng kuya mo, na lahat sila gustong makihingi ng pera sa'yo. Kagagalitan ka ng jowa mo kasi wala ka ng oras sa kanya, o ng asawa mo, o ng anak mo. Pero at the end of the day, silang lahat din naman yung makikinabang Silang lahat din yung makikinabang. Yun ang pinaka-bottom line nun Diba? Alam mo, minsan yan lang talaga hindi maintindihan Lalo na dun sa mga hindi sumasabay dito sa Project 1M, na mga kupal na mga kamag-anak, na tsumamba lang talaga na nakikinood dito sa programa ko ngayon. In case hindi ninyo alam, this is the struggle that a person has to go through.
Ito yung mga sakit ng ulo na kailangan pagdaanan ng isang tao na gustong umalagwa sa buhay. Tulungan nyo na lang sila, imbis hatakin nyo pababa. Bakit? Lahat naman kayo makikinabang eh. Isang bulto kayo makikinabang. Yung lahi ninyo makikinabang dyan. Pag merong isang pirasong tao na nasa loob ng pamilya nyo, lahat kayo mahirap, umalagwa. Imbis sana hatakin nyo pababa, sabihin nyo walang utang na loob dahil hindi nagbibigay ng pera. Kasi nga nag-iipon nga siya para sa sarili niya, para sa inyong lahat din naman yun. Pagdating ng panahon at dumami yun, inahatak pa pababa, tulak mo na lang pataas. Tulungan mo na lang. Kung hindi mo kayang tulungan, at the very minimal, wag mo na lang perwisyohin. Wag mo na lang bigyan ng dagdag na sakit ng ulo. 'Di ba? Ganun yung konsepto. Ganun yung konsepto. So ngayon, sinasabi ko ngayon sa inyo kung ano ngayon yung struggle ko. Kasama sa struggle ko ngayon, yung aking kasintahan nakikipaghiwalay. Wala na akong oras eh. 'Di ba? Gail, pakiangat mo muna yung damit mo. Wala na akong oras eh. 'Di ba? Nahihirapan ako ngayon balansehin yung oras ko. Sakin na, hindi lang naman yun ang dahilan eh. Siraulo rin naman ako sa personal na buhay eh. 'Di ba? Yung nakikita nyo sa social media, kung ano ako sa social media, ganun din ako sa tunay na buhay. Kupal ako dito sa social media, ganun din ako sa tunay na buhay. Ngayon, kung hihiwalayan man ako ng kasintahan ko, I will understand her. Bakit? Siraulo din naman ako eh. She have put up with all my craziness. Diba? Lahat ng kaululan ko, nanatili siya sa loob ng 9 na taon. At ganun din naman ako sa kanya. Parehas lang naman kami. Parehas lang kami, di ba? Lahat ng tao may gani-ganyang pagkukulang. Ang pinaka-bottom line yan, simple. Kung ano man yung maging dahilan kung bakit kami maghiwalay, o kung ano man yung mangyari along the way, hindi ko na ilalabas yung detalye nun, I will still continue to protect her. Kahit hindi na kami. Hindi ko lalabas detalye nun. Hindi ko gagawin yung katulad ng ginagawa na iba na screenshot, blah blah, etc. Hindi ko gagawin yun. I will still continue to protect her kahit hindi na kami. Bakit? Syempre, tangina, sa loob ng 9 na taon, ang daming good times, ang dami rin bad times. Pero mas marami yung good time kaysa sa bad times. Kasi casino lang naman, isang beses sa isang linggo mag-away, di ba? Umahaba na nga siguro yung araw-araw kayong nag-aaway, pero yung pag-aaway ninyo, 1-2 oras lang, kumpara dun sa lahat ng ibang oras, na payapa naman kayo. So I will just continue na tahimik lang tungkol sa personal kong buhay. Hindi ako magsasalita tungkol dyan sa bagay na yan, pero kailangan ko lang kasing ipaalam sa inyo kung ano nangyayari sa isang tao kung gusto niyang maging milyonaryo. Talagang ang daming kokontra talaga sa'yo. Ang daming kokontra sa'yo. And you just have to protrude through it. Bakit? Lahat naman ng mga kumukontra sa'yo, makikinabang din naman yung pagdating ng araw, lalo na yung mga malalapit sa'yo. Lahat sila makikinabang sa'yo. Yun yung pinakamabigat eh. Ito pinakamabigat na parte eh. Pagka gumagawa ka ng unang 1 milyon, ito diretsyahan na, sa lahat ng mga nanonood sa akin na wala pang 1 milyong piso, magsisimula kang gumawa ng 1 milyong piso mo, tangina, napakahirap ng disiplina niyan. Ang pinakamabigat dyan, yung disiplina sa puso. Na kahit pagod ka na, suya ka na, lagas na lahat ng buhok mo sa putang inang tindi ng stress, hinahata ka pa pababa ng pamilya mo, wala kang masulingan, wala kang mahinga ng tulong. Kailangan mo lang talagang, ikaw lang talagang mag-isa, ayusin mo lang yung sarili mo para umalago yung buhay mo. Tapos at the end of the day, pag panahon na ng palakpakan, yung mga humatak sa'yo pababa, nakikipalakpak, gusto rin makipamahagi. Tamo? Samantalang nung ikaw lang mag-isa, ikaw lang talaga mag-isa gumagawa ng paraan. Nung panahon na ikaw lang mag-isa gumagawa ng paraan, wala kang maasahan sa lahat ng nakapaligid sa'yo, lahat pa hinahata ka pababa. Tapos panahon ng palakpakan, lahat ngayon sila gusto makisama sa'yo, makikicelebrate, makikikain. Pag hindi mo inimbita, galit pa. Diba? Yan ang problema ng lipunan. Hindi nyo kasi tulungan yung mga gustong umalago eh. Yan ang hirap eh. Hinahatak nyo pababa eh. Bakit? Kasi mga miserable kasi yung buhay ng ibang mga tao eh. Hindi yung sa akin kasi okay naman yung kasintahan ko, mindset nun, ayos naman eh. Pero yung iba, miserable kasi yung buhay ng mga pamilya nila. Kaya ginagawa, may 1 pirasong nakatuto, gustong malagwa, hahatakin nila pababa. Huwag mo nang gawin yan, bla bla, wala ka na oras sa amin, bla bla. Ikaw, pera mo, dapat bigay mo sa amin. Bakit? Wala ka utang na loob, utang na ka. Diba? Ganyan ang mga salitaan ng mga tao eh. Bupal lang talaga mga tao. Tapos tignan mo, pag nakarating ka sa unang 1 milyon, tignan mo, nakapagpatayo ka ng bagong bahay, maya bisita sa'yo, maya chat sa'yo, kakamustahin ka pa para makapangutang lang ng pera. Tangina. Alam niya, danas yan ng mga OFW. Danas na danas ng mga OFW yan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Kayo. Sige, go. Eto, brother, nakalimutan ko, hindi pala mag-isa ko lang na live ito. Live ito ng isang buong grupo. Sige, go. Nakalimutan ko, napasarap ako ron. Sige, go. Meron pa akong reflection this week.
And gusto ko po sanang itanong sa inyo, or gusto ko po sana malaman yung thoughts nyo regarding that. Bale, napapansin ko po kasi na yung mga tao mas madalas makinig at magbigay ng respeto sa mga taong merong credibility. And upon consideration, napansin ko po na yung primary basis po ng mga tao para po pakinggan nila Pera. is pag may pera ka. Pag may kapangyarihan ka, o di kaya kapag sikat ka. Although, alam ko naman po na hindi po yun limitado doon dahil pwede ka namang makakuha ng credibility to genuine qualities, di ba? Like knowledge and Wisdom mo, pagiging tapat mo, pakikisama mo. yan, yung integrity or Dami. empathy mo. Pero sa mas madalas na mga pagkakataon po, napapansin ko talaga na yung default and primary basis ng tao para bigyan ka ng respeto or makinig sila sa'yo. Kaya kapag meron ka ng mga external status po, kagaya ng money, power, and fame, at napapansin ko po yan sa mga magpapamilya, magkakaibigan, sa lipunan. Ngayon ang tanong ko po, may katotohanan kaya yan? Baka, o baka... Tama ka. Kasi karamihan sa mga tao, superficial. Ang nakikita lang, face value. Ano face value? Money, power, fame. Pero yung nasa loob ng puso, di naman kinoconsider ng iba. Yun nga ang dahilan kung bakit, nagpapasalamat ako ng husto dun sa mga tao na pumupunta rito para magbigay sa akin ng kahit ano. Kasi, isa sa mga consideration ko yun sa mga tao na sa mahabang panahon, parehas tayo ng paniwala. Pag wala kang pera, di ka paniniwalaan. Pag di ka sikat, di ka paniniwalaan. Pag wala kang kapangyarihan, di ka paniniwalaan. Ganun diba? Kahit totoo pa yung sinasabi mo. Kahit totoo sinasabi mo. Credibility, maintindihan mo naman din kasi sila. Credibility comes from the results. Nasa resulta ang credibility. Ano ibig sabihin? Pag resultado ka, paniniwalaan ka. Pag hindi ka resultado, sino ka? Ganun kasimple yung konsepto diba? Sa mahabang panahon, ganun ang paniwala ko. And then eventually, paglipas ng panahon, matututunan mo ring i-appreciate yung it doesn't necessarily follow credibility. Pero matututunan mo ring appreciate yung effort ng tao. Yung effort nagmamatter Bakit? Kasi yung effort, pag tinuloy-tuloy mo yung effort, nagiging commitment yan. Tapos yung commitment, you can turn it to almost anything. Idagdag mo yung wisdom, kahit ano pwede mo magawa. Tapos pagsabayin mo lang yung dalawa, commitment, wisdom. Commitment and wisdom. Pag pinagsabay mo yung dalawa, na committed ka na doon sa kung ano man ang gusto mong marating, alam mo rin kung paano makakarating doon sa kung saan mo man gustong makarating, tanga na, the possibility is endless. Magkakaresulta ka talaga. Ngayon, effort, importante sa akin. Kasi yung effort, pasimula ang effort ng commitment. Ano yan kumbaga parang a step prior, prelude to commitment. Tapos nakakita na ako ng effort galing sa mga tao na pumupunta rito. Kaya ako madalas na naluluha kapag may nagbibigay sa akin ng kahit na ano. Kasi sila yung proof of concept ko. Sila yung pruweba ko na gumagana. Yung gusto kong mangyari sa buhay ng kapwa-tao ko, nakikita ko mismo na gumagana. Paano gumagana? Nagkaroon nga sila ng pamasahe papunta rito Nagkaroon din sila ng sapat na pera para bumili ng kahit ano. Tapos ibibigay sa akin. Ano ibig sabihin? May sobra na silang pera. So yung plano ko para umusad ang buhay ng kapwa-tao ko, alam ko gumagana. Kaya ako naluluha. Kasi para sa akin, bawat isang tao na pumupunta rito, achievement yun para sa akin. Bakit? Tangina, gasino ba naman napuntahan ka ng kahit sino galing sa malayong parte? Ito nga saan ka galing? Di ka mic sa kanya. Saan ka galing? Ako po, Las Piñas. Yung nanay ko, Isabela. O, tamo? Las Piñas, Isabela. Tangina ang Isabela, 12 oras yung kapag kamano-manong motor. Antipolo kasi may tsahin po ako sa Antipolo See? Para makapagpapunta ka rito ng tao na galing ng Isabela. Tapos may dala-dala pang buko pa
Diba? Ano ibig sabihin? Ay, ibig sabihin nun, may pruweba yung ginagawa mo, kaya ka pinupuntahan ng tao. Hindi ka butata. Diba? Iyon ang dahilan kung bakit naluluha ako. Kasi, ang gusto ko lang, umusad yung buhay ng kapwa-tao ko. Yun lang gusto ko. Hindi pera, hindi kapangyarihan, hindi kasikatan. Hindi nakadresado dyan. Kasi kung kasikatan lang, ang dali lang naman ang ginagawa ng Diyos mo. Magyabang-yabang ka lang sa social media, sikat ka na kagad. Ang dali-dali lang yan. Matahin mo lang mga kapwa-tao mo, sikat ka na kagad. Manapak ka nga lang ng bata sa kalsada, videohan mo, sikat ka na kagad. Ang dali-dali ng kasikatan. Di ba? Kapangyarihan, napakadali. Dikit ka lang din sa mga kapangyarihan tao. Sikat naman ako, kilala na ako ng mga tao. Kahit sino pang politiko na dikitan ko, automatic may pambala na kagad ako na, sikat ako, tutulungan kita sa politika. Diba? Pwede naman yun Diba? Pera? Ang daling i-convert ng pera. Puta, umuo lang ako dun sa mga nag-aano sa akin ng sugal. Lumalapit sa akin ng sugal. Ang offer sa akin, 1.750. Diba? 1.7 million. 1.750. Para lang, isang buwan yun, gabi-gabi magla-live. Katulad din ng ginagawa ko, walang kailangan extrang gawin. Lalagay ko lang yung link doon sa comment. Tapos magla-live ako gabi-gabi, 1 oras kada gabi. So 30 nights lang yun. Ganun kasimple. Sobrang simple nun sa akin. Kasi gabi-gabi ko lang ginagawa to Diba? Ang dali ng money, power, fame sa akin. Ang dali, sobra. Sobrang dali ng money, power, fame sa akin. Pero hindi kasi yun ang dahilan kung bakit ko ginagawa yung ginagawa ko Ngayon tungkol doon sa tanong mo, oo, kasi naghahanap ng proof of concept ang mga tao. Naghahanap ng proof of concept, pruweba, katibayan na yung mga pinagsasabi mo matibay, subok. Yun ang dahilan kung bakit ang daming mga tao, money, power, fame. Yun ang hinahanap nila. Pero sa akin, hindi na. I'm way past that. Importante na sa akin yung nasa puso ng kapwa-tao. Na oo, nagkapera ka nga, pero hindi ka yumabang. Diba? Oo, na-promote ka nga sa trabaho, pero mababang loob ka pa rin. Oo, nagkaroon ka nga ng kasikatan. Bakit? Dumikit ka kay Chester Pero, hindi mo ginaya yung mga iba sa social media na ginamit mo yung kasikatan mo para mag-promote ng sugal. Nayabang-yabang ka pa. Diba? Ngayon, importante na sa akin pati yung laman ng puso. Yun, sobrang importante na sa akin, laman ng puso. Bakit? Kasi, ang sabi sa Biblia, na hindi ko rin makakalimutan, pag meron daw nagpapabalik loob ng isang makasalanan, nagkakatuwa sa langit. Isipin mo ngayon kung gaano karaming tao yung tumigil sa pag-iyosi. Nung ako, tumigil sa pag-iyosi. Diba? Isipin mo ngayon kung ilang tao yung tumigil sa pagsasyabu. Kasabay lang nung pagtigil ko sa yosi lang. Kasi addicted din ako sa yosi Yung iba, addict naman sa shabu. Ako, addict sa yosi. Pero may mga sumabay, nag-message din sa akin. Isipin mo kung gaano karaming tao yung tumigil sa mga bisyo nila kung ano man yan. Whether it be sugal o babae, kung ano man. Dahil lang ako, tinigilan ko naman yung ako naman ang kinaaadigan ko naman yung isang bagay. Diba? Yun ang dahilan kung bakit ngayon ako nagtsatsaga. Tapos, yun din ang dahilan ngayon. Ngayon, unti-unti. Yun na rin yung nakikita kong paraan para manatili akong nagpapatuloy. Kasi diretso napapagod na ako. Pero, para manatiling nagpapatuloy, nakikita ko kasi yung comment ng mga tao Nakikita ko yung comment ng mga tao na every now and then may isang pirasong basher dun. Tapos babanatan ako, out of context pa yung kuha. Tapos, ito ang pinakamasarap na parte. I really hope that you can feel this with me. I hope that you can feel this with me. Sana maramdaman nyo din yung nararamdaman ko. Yung mga taong nagsasabi na si Chai Chester, natulungan kami magbagong buhay. Ikaw ba ano nagawa mo? Yung ganong konsepto. And it's way past money, power, and fame, brother. It's way past money, power, and fame. Money, power, fame is not everything. Aanin mo na makamtan mo ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang iyong buhay sapagkat anong kaya mong ibigay kapalit ng iyong buhay? Diba? Hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. Hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. So yun muna sagot ko sa isang perasong tanong na yun. Baka may follow-up kayo. Go.
Sige, dagdag ako na kay brother kahit sobrang solid na nun. Well, technically, tama naman talaga na yung respeto na hinahanap mo is, unang-una, ano ba yung goal mo eh? Ano ba yung goal mo? Bakit nag-i-aim ka ng ganong respeto? Nag-expect ka ng ganong respeto doon sa mga tao na hindi naman importante sa'yo. Diba? For sure naman kasi, yung mga taong naniniwala sa'yo, yung mga taong nagmamahal sa'yo, yun pa lang, doon pa lang naman mahuhugutan mo na yun. Doon pa lang naman yun, may respeto na sa'yo. Ang nakakatakot kasi dyan, kung yung mga taong malalapit sa'yo, yung small circle na meron ka, pag sila wala pang respeto sa'yo, ibang usapan na yun. Pero kung ikaw, nagmamasid ka sa society, so bakit ganito, bakit ganyan, talagang unfair. Talagang unfair. Hindi naman talagang doon talaga nag-ooperate. Talagang fame, money, power, talagang doon naman talaga mag-ooperate ang sanlibutan. Pero sa puso mo, sa sarili mo, just appreciate kung ano yung meron ka sa sarili mo. Para hindi bumaba yung tingin mo sa sarili mo, hindi ka magkakaroon ng inggit sa kapwa mo. So, yun lang. Alam mo, meron yung isang nagtanong nung nakaraan. Gusto ko lang maisingit ito. Kasi sigurado hindi lang naman siya yung nakakaranas nung gano'n. Merong isang tao nagbabago. Dati siyang gano'n. Tapos, wala siya laging pera. Tapos dumidiskarte siya ng pera. Sa iba-ibang paraan, pare-parehas masama. Ngayon, itong tao na to, dumating dito, lumapit. Sa nakikipagkwentuhan. Tapos sinabi niya na bagong buhay na daw siya. So pumunta rito, umiiyak. Isa sa mga problema niya daw sa pagbabagong buhay, walang naniniwala sa kanya. Kasi mga kamag-anak niya, yung mga magulang niya, yung mga kaibigan niya, alam nga na ganun nga siya. Pero pinipilit niya daw magbagong buhay kasi nakakapanood daw siya sa akin. Tapos, nangihingi ng advice. Kung paano daw ba gagawin niya? Sabi ko sa kanya, diretso, lumipat ka na lang na ibang lugar. Kasi ang kailangan mo, spike ng dopamine eh. Hindi ka makakakuha ng spike ng dopamine galing doon sa mga nakapaligid sa'yo. Kasi nga, wala nga sumusuporta sa'yo. Nagbabagong buhay ka, pinagtatawanan ka lang nila. So lumipat ka na lang na ibang lugar, sa isang lugar na wala nakakakilala sa'yo, and you make new friends, you make new family, tapos gumawa ka ng mga taong nakapaligid sa'yo, ng mga taong tutulong sa'yo. Yun yung sabi ko sa kanya. After some time, nag-message. Lumipat na daw siya na isang bahay. Tapos ang inuupahan niya, halagang 2,000 maliit lang na kwarto. Construction worker siya. Tapos ngayon, maganda na yung tingin sa kanya ng mga kasama niya. Nakakapaghanap buhay siya ng payapa. Tapos magaan daw yung isip niya. Na oo, meron pa rin agam-agam na, alam mo yun, kamusta kaya yung mga kamag-anak ko, gano'n. Andun yung agam-agam na yun. Tapos sabi ko sa kanya, balik ka na lang sa kanila kapag may napatunayan ka na. Ipon ka muna. Kahit makabili ka lang muna ng second hand na motor, kahit hulugan, at least meron ka ng pruweba na umuusad na yung buhay mo. Tapos yun, every now and then, kausap ko pa rin siya, nandun sa page ko. Kasi yung page ko kasi, ano yan eh, tambakan niya ng mga taong talagang, yung iba, walang-wala na talaga eh. Dami nagbe-message yun sa akin. So na-appreciate ko yung mga ganun tao na nakikita mo talaga yung effort nila. Kahit wala silang credibility pansamantala, pero nakikita mo nag-e-effort sila, gumagawa sila ng paraan. Kasi may mga tao talaga sumuko na lang talaga eh. Nag-give in na lang, ayaw na lang talagang gumawa ng paraan. Kaya yung mga iba, yung mga demotivational speaker na wag ka nang lumaban, babayaan mo na, sumuko ka na lang. May mga ganun, demotivational speaker, in case di nyo alam. Meron nun. Tapos dinadaan nila sa sarcasm yan, sa pabiro. Huwag ka na lumaban, mapapagod ka lang, sumuko ka na lang. Hindi nyo alam kung gaano karaming tao napatay nyo eh. Yung mga taong nanghihingi ng sign, tapos yung video nyo nakita dumadaan sa wall. Hindi nyo alam kung gaano karaming tao yung napatay nyo. Pagsisisihan nyo na lang yan pagdating sa dulo. Pero ngayon, hindi nyo kasi alam kung ano nagagawa nyong damage. Pero alam mo, nakakilala ako ng mga taong talagang sumuko na lang. Merong mga ganun. May mga taong gano'n na talagang sumuko na lang talaga. Yung katulad nung nakaraan, meron akong kausap. Regular kong ano yun eh, kakwentuhan yun eh.
Tapos, sabi nga raw niya, depressed siya kasi wala talagang kahit na sino para sa kanya. Kaya nagsisipag ako sumagot ng page. Kasi, nakikipagkwentuhan ako sa kanya, tas yung kwentuhan, normal lang, ganun. So, wala naman siya sinasabi na out of the usual na magpapakamatay, ganun. Isa nabanggit niya lang, depressed lang siya, ganun. Tapos, tumigil ng pakikipag-communicate sa akin. Tapos kinakamusta ko siya. Tapos hindi nagre-reply. Tapos after parang 2 to 3 months, pag open ko nung inbox, yung nagkakamali, partner niya yata yun. Patay na daw siya. Nag-victim. Ako naman, nalulungkot ako kasi wala naman siya sinasabing gusto niya magpakamatay. Nagpakamatay daw, nagbigti. May pera yun. Pera, nasa ibang bansa. Pero dito siya nagpakamatay sa Pilipinas. Nung umuwi siya, may pera pa siya. So yun, ay yung minsan may mga tao kasi talaga na you just don't know what people's struggles are. Tapos yun yung isa sa mga dahilan kung ba't nagtsatsaga akong mag-live gabi-gabi. Bukod sa, sige, tulungan ko kayo na gumawa ng 1 million. Bukod dun sa konsepto na yun, tutulungan gumawa ng 1 million. Kasi fuck money. Play money lang naman yan eh. Play money lang yan. Laruan. Para lalo tayong makapaglaro dito sa mundo na to, na makabili ka rin ng mga kailangan mo sa paglalaro dito. Ganun ang tingin ko sa pera eh. Laruan. When you get to that part of your life na tuloy-tuloy na lang pumapasok, may apartments ka, halimbawa, ganun, yung mga buildings ka, o kung ano pa, pinaparentahan mo. When you get to that part of your life. Ano daw yun? Ikaw nga muna. Masigusuyo mo muna. When you get to that part of your life na yung pera tuloy-tuloy na pumapasok, it's really hard to find meaning in your life. It's really hard to find meaning in your life. Ano yun? Sa barangay. Akala ko sa atin. Sintro pa nung police. Hindi ko maintindihan. Medyo ngongo eh. Sa barangay daw pala yung kausap. Okay. Yun. Doon muna tayo sa mga tanong ninyo kasi sige, umihi lang sandali. Okay, go. Tahimik kayong lahat, no? Hindi, sa Swiss. Hindi kasi sa akin kasi pagdating sa yung mga ganung tao na nagsusuicide, nakakapanghinayang kasi talaga. Nakakapanghinayang in a way. Tama mo, katulad nun, masingit ko lang merong nakaraan si Tulfo. Ewan ko kung napanood nyo yun. May isang bagsakan ganyan si Tulfo. Na tinatakot niya, trial by publicity. Tinatakot niya yung tao. Hindi sir. Paano po? Didemanda na lang po namin kayo. Tutulungan ko na lang po si ma'am na kuha kami ng abogado, sasampa kami ng kaso sa'yo, ha? Makukulong ka, sir. Sabi ng ganun. Sabi nung tao sa kabilang linya, sa telepono, hindi na sir, wag na lang. Magpapakamatay na lang ako. Tapos pinatay niya yung telepono. Hindi mo ngayon alam kung ano ngayon na nangyari dun. Gulat si Tulfo eh. Tapos, yung pagkagulat niya, normal na normal. Next problem na daw. Next problem. Next. Sino na po susunod? Tangina mga kasama niya, stand din eh. Gago, tangina niyo, di ba? Yan ang gusto niyo. Ayaw niyo dumadaan sa news, di ba? Ayaw niyo dumadaan sa proseso eh. Ang gusto niyo, binabypass niyo proseso. Gusto niyo nang nagbabiral ng mga video na pinagchichismisan ng mga tao, di ba? Pinapahiya niyo ang mga tao, di ba? O yan, trial by publicity kayo. O, tingnan niyo ngayon yung nagagawa ninyo. Dati si Tulfo, gustong-gusto ko yan nung binabanatan niya yung mga opisyal ng gobyerno eh. Dati gustong-gusto ko yan si Tulfo nung binabanatan yung opisyal ng gobyerno. Nung pumasok siya ngayon sa chismis ng ordinaryong taong bayan, bumaho na sa pandinig ko. Bumaho na. Bakit? Takina, alam mo naman, views na lang yun eh. Di ba? Nakakatulong sa nakakatulong, pero alam mo, tangina, kita mo yung ngayon na nangyayari. Di ba? May mga tao, hindi naman niya na alam kung ilan doon yung nagpakamatay na dahil nasa telepono lang. Paano? Kahit ordinaryong tao, pinakikialaman nila eh. Pwede naman palang baranggayan lang eh, di ba? Katulad nun, sabi, ma'am, ikausap niya ngayon yung babae, nagrereklamo. Sige ma'am, puntahan nyo na lang po, dalhin nyo na lang po sa barangay na lang po kayo mag-usap.
Eh, ire-recommenda mo rin pala sa barangay, ba't tinakot-takot mo pa ididemanda? Makukulong. Pwede naman pala i-recommenda na lang sa barangay. Diba? Doon na lang pag-usapan. O, tamo? Diba? Anyways, yun. Bigat nung isa na yun, no? Kumuha ka magaan na tanong. Pero wag kalokohan. Magaan lang. Normal lang na tanong. Wag yung gulong ng palad, nakakahabol po ba? Naka-quake tires po ba? Putang ka. Okay, go. Nakasama na lang kasi dito ako marinig eh. Tanong ko ito dahil kay... Hindi, kung hindi ka marinig at nakasalpak yung mikropono, ang ibig sabihin yan, may diferensya yung mic mo. Kasi hindi ka rin maririnig, kahit lakasan mo pa dyan, nandito ang mic. Ah, nasan yung mic? Ito pala, ito. Kaya pala hindi marinig eh. Akala ko naman, nasa yung mic mo. Sige, go. Bumili nga tayo nung, ako lang pala. Tanong po ito Sinabay ko galing ba? kay... Ako bibili yung 4 na gano'n. Meron yan, nabibili na yan eh. Nakita ko may boya, tas 4 yung mic. Meron nun. Okay, go. Galing po ito sa Otenko family. Okay. Pinsan niya ni Joe. Joe Galambot. Joe Galambot. Ah, okay, gets. Ang tagal no, bago no gets ni Gil. Joe Galambot. Tanong niya po, gusto ko pong maging content creator pero natatakot po ako baka hindi ko kayanin yung mga bashers. There's only one way to find out. Banata mo na kagad. Tapos pag hindi mo kaya, turn off mo na lang. Doon ka muna sa safe lang muna sa umpisa. Pero laging may mga bashers eh. Laging may mga kupal. So you just have to protrude through it. TikTok mga bata. Ayan, sigurado. Diyos sa TikTok, maraming basher ngayon, no? Ano sabi? Ano? Mike? Ano sabi? EI. Bakit daw nasa kalsada kakala nila mayabang ka? Bumili ka daw muna ng sarili mong upuan bago ka daw magyabang. Hindi ko pa binili to sarili kong upuan. Pagkabobo ka talaga, no? Tangina, pagkabobo ka talaga. Walang gamot sa kabobohan talaga, panalangin lang eh. Nakakahawa. Wala nang gamot, nakakahawa. Yung ano, alam mo yung bobo ka na arrogante ka pa, no? Tangina, pangit na combination talaga ng ganun. Parang yung katulad nung isa, Alpha Kaparo, tapos nasa Japan pa siya. Sabi ko, ang pangit palang combination ng Alpha Kaparo ka na, tapos nasa Japan ka pa. Ang pangit. Yung isang perasong tao na yun, may diferensya utak nun eh. Ito Parang pa sabi katulad yan. dito sir, Internet, tama ka na daw, gumaan father. yung pakiramdam ko sa gumaan yung pakiramdam ko sa mga basher. Pero nakakapagpagaan pala ng pakiramdam yung mga basher eh, no? Ano sabi? Next. Tama ka na daw, Hindi, father. next. Walang bilang yung mga yan eh. Bira mo na tayo, medyo may bigat-bigat na bash naman. Ang tanong kasi ang nangyari sa TikTok, puro na lang basher ng mga bata. Sa bagay, Sabado ngayon, walang pasok kinabukasan, gising. Basahin mo yung mga banat ng mga basher. Eto, may nagtanong dito, bakit ka daw nagpo-foil? Badyaw ka daw. Banatang kita eh, sabi ni Harsh99. Mga tambay lang yan, huwag niyong pansinin. Wala ka daw alam, bobo ka. Mga tambay lang kami, sawa sa babae, mga babaeng manloloko, pineperahan lang kami. Kaya ngayon, bakla na lang aking iibigin. Di naman daw nakikinig sa'yo yung mga nakapalipod sa'yo sa daw kayong kulto. Sabi ni 99 PH. Sumasampalataya ka na ba? Pilipinas, sumasampalataya ka na ba? Wala. Sabi dito, kaya ka daw hindi nagyoyosi kasi wala ka ng pera. Ang cute na. Tama, wala na nga akong pera. Wala na akong pera. Bigyan nyo nga akong pera. Alam mo, ganun kadali humingi ng pera, no? Ganun kadali. Noong nakaraan, dahil nag-abiso ako sa social media, mangungutang ako, sabi ko ako. Tapos 20,000 each. Tangin lang yan, ang daming nag-send ng 2 oras lang naka-up yun, isa't kalahating oras lang halos. Magkulang ko lang 2 oras na naka-up yun. Ang daming nag-message, gusto magpautang 20 mil bawat isa. Zero interest. Yung iba may interest, kasi hanap buhay talaga nila magpautang, loan firm sila eh. Yung iba naman, tangina gusto, bigay na talaga yung pera. Literal, gusto ibigay na yung pera.
Kasi nasa abroad, di ba? Tapos alam mo yung nauubos rin lang naman yung pera nila sa mga kamag-anak, sa mga gusto nilang bilhin. Nakaipon rin lang naman sila dahil sa Project One. Ang gusto nila parang bahaginan ako. Hindi naman yun yung proseso. Ang proseso, uutang ako, tapos ako na yung naglagay ng 10% na interest, tapos yung iba ayaw tanggapin pabalik yung pera. Ayaw din yung interest. Hindi naman pwede. Bakit? Ang pangako ko 10% interest. Diba? So yun ang nangyari. Ang daming nagpautang ng pera, pero 5 lang naman yung kailangan ko. Pero sa sobrang dami nun, sigurado ako lampas kalahating milyon yun. Yung gustong ipautang. Pautang lang yun ha, hindi investment yun ha, pautang. Okay, go, next question. Siguro Ayan. pwede naman akong sumikwat ng 10 piso ron, no? Para ano? Sabi Para ni Yossi. Sabi ni Gogabyte, bida ka na naman sa inuman. Umiinom kasi kami ng fish sauce at saka soy sauce. Tsaka, fish sauce, soy sauce. Ayan. Sabi ni Aluf, uwing-uwi na daw yung mga kasama mo. Pauwiin mo na sila. Ito may nag-comment, tanong ko lang din sa mga nakikinig sa'yo na sa paligid mo. Ayaw nyo daw bang makinig kay Sir Chester? Hindi ako lilingon. Tanong sa inyo, ayaw nyo daw bang makinig kay Sir Chester? Kahit magdamagan pa. Ako taga Bacoor nandito ako Nice. Bacoor. Kaya na, pasa-pasa na lang ang mikropono. Kung ano yung nasa puso ninyo, sabihin nyo, maganda o pangit. Para mapagbigyan natin ngayong gabi, di ba? Kasi technically, yung mga ganyang basher or mga negative vibes, di man dapat pinapansin niya kasi yun yung ano nila eh. Yan yung kaligayahan nila eh. Pag napansin, happy ka na boy. Mga sad boy yung mga yan. So, happy ka na boy. Mga sad boy yung mga yan. Mga hindi masasarap ulam yung mga yan. And then, technically, Totoo naman. nonsense kapag pinatulan mo sila. Ganito yan eh. Sa akin naman, it's a form of entertainment na patulan sila. Ako na-entertain. Pero pati yung audience ko na-entertain din eh. Habang sila naiinis lalo, tapos lalo sila nag-comment. Habang lalo sila nag-comment, angat ngayon ang angat yung video. Kaso, ang Nakakainis sa rin, no? Ang dami nilang comment, kanina pa sila dito, pero stay talaga sila. Nag-i-stay sila. Ayun na nga brother. Hindi, ayun na nga brother. Hindi natin alam. Baka mamaya. Ay, ito maganda. Sakit na yan. Ito maganda. Type yes nga kung basher kita. Dali. Type yes kung basher kita. Tignan natin kung gaano karami basher. Type yes kung basher kita. Hindi, ayun nga brother. Type no kung hindi kita basher. Yun na nga eh. Hindi natin alam. Siyempre, baka may mga psychological toyo na talaga yung mga yan. Tapos, pag pinansin mo, imbis na, pag pinansin mo, ayan, Psychological toyo. pag pinansin mo, imbis na natutulungan mo sila ngayon na mag-heal, wala, lalo lang matitrigger yung emotions nila na lalong lalala yung sakit. So, kumbaga, abundance of the heart, the mouth speak. Basura na yung tao, ba't may absorb yung basura? Bahala ka dyan, sino ka ba? Diba? Walang pera kami. Ano naman walang pera, bakit? Hindi ka naman nagbibigay eh. May pambili ka ba ng gantong relo? Bigay lang yan, bigay. Ampol. Pasa. Andito yung mic, Gail. Di ka maririnig dyan kahit ano pa sigaw ang gawin mo. Maririnig ako ng basher sa'yo. Sabi po ni Jess, amen yun. Yung jowa daw niya tsaka biyanan niya nandyan daw. Ay, jowa mo pala. Yan, sabi dito, pakisabi, pretty Gail, tambay na mga milyonaryo yung mga yan. Pangina ko, ganyan maingay, gago kayo. May hirap lang daw po sila. Mahirap lang kami. Ako po ay tindero ng sinigang. Tapos sila, mga parehas ko lang din, mga tindero lang din sa kung saan. Wala po siyang kulay, pulang kotseng, may animal. Wala. Mahirap lang po kami. Ang meron sa akin, kulay pulang motor na nakakabit sa sidecar. Okay. Gintong kalabaw, no? Takina. Ang tatak nun, saraw. Ay, sir, nandyan po, di ba yung hayop? Hindi, sir, yung hayop na inukit para sa'yo. Asan na. Baka nakatakbo, tinali nyo ba? Hindi mo yung tinali mo ba? Napagasan ba? Nakakain ba yan? Sumama na sa pusa. Yun. Malupit, dinidilaan ng aso. Nginangat-ngat, no? Buto eh. Tatak ng voice
Napakaganda. Napakaganda. Shoutout muna ako. Mancha Page, Michael Montales. Michael Montales, maraming salamat, brother. So, walang pakita to sa inyo. Napakaganda. Oh. Project 1M. Oh, see? Tama? Oh, syempre, dahil basher ka, wala ka niyan. Dahil basher ka, wala ka niyan. Makikisuyo, brother. Maraming salamat. Okay. Yeah, go. Let's go with questions. Doon tayo Tanong sa mga po ito kapay-pakinabang. galing kay White Oh, diba, Otenko. kita nyo? Yung pakinabang talaga ng basher, mapapagaan yung mood mo eh, pag mabigat yung tanong. Mas lumalakas yung energy mo eh. Oo, ito. Ito sir, galing kay White Otenko. Mm. Sabi sir, galing sa Otenko family to eh. Chinese family yun eh. Otengo family. Tanong niya, gusto ko mag-business pero takot ako. Baka hindi pumatok, ano pong may papayo nyo sa akin para ma-overcome yung fear na yon? Una, simple. Simplehan mo muna. Barya-barya lang sa umaga. Parang jeep, barya-barya lang sa umaga. Gawa ka produkto o serbisyo, benta mo sa mga tao. Doon pa lang, umpisa pa lang, malalaman mo na kagad kung may pitik pa sa'yo merkado. Yun. O, go. Kaya. Ako gusto mag-negosyo, no? Pero natatakot ko, baka hindi to pumatok. Natatakot ba hindi malugi? Baka hindi malugi. Ay, sorry. Positive yan. Ayos yan. Natatakot siyang kumita. Ang nakakatakot kasi yung hindi mo sinubukan, tapos nandun ka na sa dulo ng parte ng buhay mo, saka ka ngayon nagsisisi. Yun. Na what if sinubukan ko pala? 'Di ba? So lahat naman ng ginagawa natin dito is may risk na kasama. Wala namang zero risk eh. 'Di ba? 'Di ba? Lahat 'yan, kahit nga pag nag-aaral ka, lahat 'yan may risk eh. So pagtatrabaho mo, wala namang kasigurado sa pagtatrabaho mo. Hindi naman kahit ikaw yung pinakamagaling diyan, hindi naman siguradong kagaya nung nakaraan, biglang nagka-pandemic. Nawala lahat yung halos majority ng security natin. So, yun lang, may papayo ko na kagaya nung sabi ni brother, start small, pag-aralan mo muna, paikutin mo muna, talinuhan mo, then kasama yun, lakas ng loob, and yun, positive mindset lang. Yo, ganda. Yeah, go. Ako, based on my experience. Natuwa ako doon sa podcast na may palakpakan. Kasi natatakot malugi. Kaya, Hindi malugi. ako kasi nung pandemic talagang masasabi ko lang idol at saka sa nagtanong. Grabe talaga kasi yung pinagdaanan ko eh. Hindi ko nagawa yung sinabi mo mag-umpisa sa maliit. Nag-umpisa ako, sumugal ako ng malaki kasi nadala ako ng hype, nakita ko sila, ganon. Ano nangyari? Bagsak totally. As in zero nung pandemic. Ngayon, nag-start ako sa maliit. Yun ang gumana. Kaya, papatsi-patsi lang muna. Alam mo, na-realize ko nga rin. Yun ang gumana. Nagsimula ka kasi sa maliit, makukuha mo muna una yung disiplina eh. Kasi pagka nagsimula ka sa maliit, alam mo nang hindi kumikita, titigilan mo na eh. Diba? Totoo. Versus yung nagsimula ka sa malaki, alam mong hindi kumikita, pero dahil sobrang laki nung nilagay mo doon, magdadagdag ka pa lalo. Ang nakita ko kasi, nakikita ko yung mga nasa industriya ko na yun na talagang pumapaldo, nakita ko. Kaya, yun ang mali ko, yung talagang sa malaki agad ako, sumugal ako, talagang Kaso, hindi pala ganun yun. Kaya kailangan pag-aralan mo ng maigi. Testing lang muna sa maliliit. Ngayon, yung maliliit na ginagawa ko, yun pa yung kumikita at yun pa yung gumagana kahit pa paano. Yun, yung sasabi ko sa kanya. Testing lang muna Testing the waters ka lang muna. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking na-realize ko tungkol sa pagnenegosyo, if you have 100% of your money, you only risk more or less as a 2 to 5%. Yan na sinasuggest ng mga legit na mga negosyante na talagang totoong sinasabi sa business school. 2 to 5%. Yun lang. Even sa trading. Kahit sa trading, every trade 2 to 5% lang. Max na yung 5%. O kasi sobrang laki ng exposure mo pagka 50% yung nilaan mo sa negosyo. Tapos wala ka namang assurance na mababawi mo pa yung 50% na yun. Wala ka assurance na mababawi mo 50%. So, I strongly suggest start small. Unahin mo munang kunin muna yung disiplina. Yung disiplina pinaka-importante. Kunin mo muna yung disiplina. Pag nakuha mo na yung disiplina, hindi pwede ka naman magpachi-pachi dagdag dyan eh. Diba? Yun ang sagot ko ron.
Next question. Pwede muna natin yung mic. Kasi Mami Utenko yan. May nabulot ako question dito. Si Mami, Ay, may question daw dito. Mami Oh, Utenko, sagutin mo. Daddy Utenko. Hindi ko alam kung saan galing to eh. Iangat mo yung damit mo, Gail, kasi may maya na yung baka mo lumilitaw eh. Question. Galing kanina to. Tapos ko na to kahapon. Nabulot ko lang dito eh. Okay. Sa May nabulot na question sa gilid. Saan galing yun? Butang inang yun. Ayan. Tanong po ito Ganyan yata galing inabot ng kay babae kahapon, no? Pinko Tenko. Isa yan dun sa mga Otengo family. Nga po, sabi sa inyo, Sir, Pamilya Otenko to eh. Galing sa question na to sa Pamilya Otenko. Hindi. Boss Chief, Padre de Pamilya po ako. May malaking offer sa abroad. Hindi ko alam kung igagrab ko kasi ayokong iwan ng pamilya ko. At kakapanganak lang po ng panganay ko. Kung anak, kung ikaw po, ano pong gagawin mo? Nakadepende sa kung magkano kinikita mo dito sa Pilipinas at kung ano spending habits nyo. Sa inyo muna. Sige, let's go. Sa inyo muna. Kayo muna. Kompletuhin ko yung sagot ko pagkatapos. Prelude lang muna yung sa akin. Ako medyo relate dyan. Kasi galing din ako abroad. Then, isa sa reasons ko, kaya ako umuwi, yung anak ko. So, nag-iisa yung anak ko. So, ngayon, kung may offer man abroad, diyan ka na ngayon mamimili talaga eh. Diyan ka mamimili kung ano yung mas matimbang. Yes, maganda yung offer, pero diyan na rin papasok yung ano eh. Diyan na rin papasok yung faith mo eh. Kasi hindi naman ibang bansa ang magbibigay talaga ng blessing sa'yo. Diba? Regardless kung nasaan ka, regardless kung nasa sulo ka man ng Pilipinas dito, nasa remote area ka, kung mabibless ka ni Lord, mabibless ka. Diba? And, yun nga, kung ano yung mas matimbang talaga sa'yo, kumbaga kasi sa akin, there's no refund on wasted time. Diba? Aalis ka, mas-sacrifice mo yung anak mo, hindi mo na mababalik yung araw na yun eh. Hindi mo na mababalik yung mga times na una siyang naglakad, una siyang nagkangipin, narinig mong first time niyang tawagin kang daddy. Those times are priceless. Yung pera kikitain. Diba? Nasa sa'yo na yan, talinuhan mo. Andyan yung Project 1M, pinapasabay kayo, binibigay na yung blueprint, sasabay ka na lang. So talinuhan mo na lang. Hindi mo na kailangan mag-abroad. Hindi ko naman sinasabing huwag kayo mag-abroad. Nasa sa inyo yan eh. Depende na nga lang sa inyo yan. Ang sinasabi ko lang is, alam natin na ang ultimate resources natin is galing sa taas. And kahit nasaan ka, as long as malinis ang puso mo, marunong ka sumabay, I doubt na ipagdadamot sa yan ni Lord. Ayos. Isang bagsak. Daming bagsak nyo na. Bagsak na bagsak. Dahil sa Okay, go. In regards sa anak, kasi nag-abroad din ako. So, ang nagpauwi talaga sa akin from abroad is yung anak ko. So, nung pinanganak yung anak ko, kaya nasa abroad pa ako na. Inisip ko muna, yung kinikita ko ba dito sa abroad is kaya ko bang kitain sa Pilipinas, minus tax, minus lahat. Kasi sa Dubai ako nun eh. Walang tax sa Dubai eh. So, yung kinikita ko doon, Malinis na agad. kaya ko bang kitain dito sa Pilipinas? Versus na dito sa pag nasa Pilipinas ako, maaalagaan ko rin yung anak ko, makikita ko, makakasama ko. So, nasa sa'yo yun eh. Kung kaya mong, sa tingin mong kaya mong kitain yun, na nandito ka naman sa Pilipinas na hindi ka naman aalis, di gawin mo, huwag ka na lang umalis. So, yun ang sabi ko. Kasi yun ang nagpa-uwi sa akin. Nung nasa abroad ako, naisip ko na, ay, kaya ko naman kitain yung kinikita ko. Dito ngayon, kaya ko naman kitain sa Pinas. So, uwi na lang ako. Ano na lang, i-weigh mo na lang yung risk mo dun sa... bahala ka. Weigh mo yung risk na nakahiwalay ka sa pamilya mo. Yun. Kasi risky din talaga yung nakahiwalay ka sa pamilya mo. Totoo. Kung kaya mo namang kumita sa Pilipinas, anong gagawin mo sa abroad? Wala. So, katuwang ko yun, tama nga. Ang tawag doon, risk versus reward ratio. Risk versus reward ratio,
Yung ano ba yung mas malaki yung risk sa'yo? Ano ba yung mas malaki yung reward? Diba? Ano ba yung mas malaki din sa dalawa? Yung risk ba o yung reward? Kailangan mong tansyahin yun, kailangan mong balansehin yun eh. Kasi money is not everything. Hindi naman automatic na dahil marami kang pera, secured na kagad kinabukasan ng pamilya mo eh. Ang totoo, kung aaminin lang talaga ng mga taong marami pera, mas delikado pa nga pamilya mo kapag ka gumagawa ka ng mas marami pang pera kaysa sa nararapat eh. Lahat ng sobra masama. Lahat ng sobra masama. Yung mga iba, okay naman yung kinikita nila dito. Naghahangad ng mas maraming pera sa abroad para mas mag-aayos doon yung pamilya nila. Ang ending, nasira pamilya. Kung pwede mong isama yung pamilya mo sa abroad, then that's good. Pero ang nakasulat kasi sa Biblia, yung mga asawa, magsipamahay sa kanilang mga asawa. Yun ang nakasulat sa Biblia. Dapat magkasama kayo. Pero pagka humihiwalay yung isa, magkakaproblema talaga. Bakit? Kasi, syempre, di ba? Ano kayo? Long distance relationship kayo eh. Sa madalas sa pagkakataon naman, long distance relationship, di naman gumagana eh. Di ba? Sabihin mo, bakit yung mga iba gumana naman? Oo, in every rule, there's always an exception. Pero ano assurance mo na exception to the rule ka? Di ba? Parang walang pinag-aiba yun sa, sobrang dami namang hindi nakatapos yung naging bilyonaryo eh. Parang katulad ni Steve Jobs. Parang katulad ni Microsoft. Pangalan nun? Parang katulad ni Mark Zuckerberg. Sa akin naman, hindi naman ikaw si Mark Zuckerberg eh. Pwede sabi mo, kung ang assurance pala ng pagiging mayaman, dapat hindi ka nakatapos, dapat lahat ng nasa squatters area mayaman. Di ba ganun ang labas nun? In every rule, there's always an exception. Huwag mong iisipin, ako hindi talaga ako lumalabas sa konsepto na commoner ako. Common ako. Na oo, gusto kong lumabas dun sa konsepto na common ako. Pero hindi ko rin naman iniaalis yung konsepto na common pa rin ako. Kahit hindi na nga. Ini-enclose ko yung sarili ko dun sa konsepto ng pagiging commoner. Tungkol saan? Tungkol dun sa mga bagay na tried and true. Dun sa mga subok na mga bagay. Kaya hindi nyo napapansin, Pilipinas, pag sumasagot ako, yung sagot ko, oo, may konting pitik na parang bago sa pandinig ko yun Pero I always stick to the tried and true. Yung mga practical. Bago lang sa pandinig mo, pero subok na yan sa maraming taon. Subok na yan sa maraming libo-libong taon. Mga pinagsasabi ko sa social media, karamihan dyan subok sa libo-libong taon. Yung tungkol sa magulang at mga anak. Yung tungkol sa paghahanap buhay. Yung tungkol sa ganito, tungkol sa ganyan. At tungkol sa maraming iba't iba pang mga bagay ng buhay. So yun, tungkol doon sa isang bagay na yun, hindi ko masasabi diretso sa'yo kung dapat ka bang mag-abroad o dapat ka manatili dito sa Pilipinas. May maliit kang anak, meron ka rin asawa. Hindi mo gugustuhin dyan, yung nag-abroad ka, dumami pera mo, tapos sasira pamilya. Pero hindi mo rin naman gusto yung konsepto na nandito ka sa Pilipinas, tapos halos wala kayo makain. Tansyahin mo na lang, kung kumikita ka ng malaki, o kung hindi ka man kumikita ng malaki, pero yung skill mo dito sa Pilipinas nababayaran ng mahal sa ibang bansa, baka ang kailangan mo expertise. Maging eksperto ka sa bagay na ginagawa mo. Yun ay isa sa mga pinaka-common na sobrang importante sa lipunan. Yung eksperto ka dapat sa ginagawa mo. Yun ang sagot dun. Next question. Last na siguro, Gil. Go. Yeah, go. Tanong po ito galing kay Jess Armenion. Idol, anong payong may bibigay mo sa pagpapanatili ng motibasyon mo sa kabila ng mga hamon? Kayo na, go. Sa kabila ng mga Hamon. December na kasi kaya marami ng hamon. Sa akin, disiplina. Kakabigayan eh. Di ba nasa basket? Minsan pear shape pa eh. Oo. Minsan bilo. Sabi nagtatanong. Seryoso yung tanong ko. Okay, sige, go. Sa kabila ng mga hamon, balik ka palagi dun sa deepest why. Deepest why mo, bakit mo ginagawa Baka hindi nila alam kung ano yung deep. Ayun. Malalim na. Paliwanag mo ng mababaw. Babawi mo yung deepest why. Yan. Shallow why lang muna. Bumalik ka dun palagi dun sa goal mo. Sa dahilan kung bakit Sa mga dahilan, bakit mo ginagawa yung isang bagay, bakit mo tinatrabaho yung isang bagay. Pag nasagot mo kasi yung initial, ba't ko ba ginagawa to? Hindi kasi gusto ko ng ganito. May mga tanong pa yan, o bakit nga?
lalalim at lalalim yan hanggang sa dumating doon sa pinakang core na ginagawa to para sa pamilya ko, ginagawa ko to para sa akin, sa future ko. So, darating at darating yun. So, sa kabila ng mga hamon is expect mo na yan. Expect mo naman na hindi smooth road yung dadaanan mo. Expect mo na yan. And tsaka ang sarap din naman ng pakiramdam na narating mo yung bagay, yung goal mo, na na-overcome mo lahat ng obstacles, di ba? Ang pangit naman kasi kung masyadong smooth yung pagpunta mo doon. Parang walang masyadong Challenge. Challenge eh. Di ba? Kaya nga, even sa sports di ba? Pinag-aagawan isang trophy, di ba? Pinag-aagawan medal, pero grabe yung test, grabe yung pinagdadaanan nilang ensayo. So ganoon din sa lahat sa aspeto ng buhay natin, sa pagtatrabaho natin, sa motivations natin, kailangan balikan natin yung bakit natin ginagawa yun. And from that point onward pa lang, hindi ka na panghihinaan. Ngayon. So,